Noong February 15, 2008 sa Reno, Nevada, isang labi ng babae ang natagpuan sa isang liblib na lugar. Ilang oras ang lumipas bago kinumpirma ang katotohanan. Ang biktima ay ang 19 years old na si Brianna, isang dalagang halos isang buwan nang nawawala. Bago siya mawala, nakapagpadala pa si Brianna ng huling text message sa kanyang nobyo. Pagkatapos noon, ipinatong niya ang cellphone sa tabi ng sofa at natulog. Makalipas ang ilang oras, wala na siya. Naiwan ang cellphone, ang bag, ang sapatos. Parang hindi siya kusang umalis. May mga bakas na hindi dapat naroroon. Tahimik, ngunit malinaw ang mensahe. May kumuha sa kanya. 26 na araw ang lumipas bago matagpuan ang sagot. At doon unti-unting lalabas ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi siya ang unang biktima. Si Brianna Zonino Denison ay sinilang noong March 29, 1988 sa Reno, Nevada. Lumaki siya sa isang lungsod na kilala sa mga kasino at sa University of Nevada campus. Ngunit ang kanyang kabataan ay hinubog ng isang malalim na personal na pagkawala. 6 na taong gulang pa lamang siya nang biglaang pumanaw ang kanyang ama. Para sa marami ang ganitong pagkawala ay sumisira sa pamilya. Ngunit para kay Brianna at ng kanyang ina na si Bridget, kabaliktaran ang nangyari. Kailangan naming magtulungan, sabi ng ina. Mula noon, naging masinsin ang kanilang ugnayan. Isang ina at anak na naging magkakampi sa buhay. Habang lumalaki si Brianna, hindi humina ang samahang iyon. Hindi na lamang sila mag-ina, sila ay matalik na magkaibigan. Isang kaibigan sa pagkabata, si Daniel ang naglarawan sa kanila. Anya, lagi sila magkasama, lahat ginagawa nila na magkasama. Ngunit si Brianna ay hindi lamang mapagmahal sa kanyang ina. Siya ay kilala rin bilang isang taong maalalahanin at mapait. Dagdag ni Daniel, hindi siya nakakalimot ng kaarawan, kaibigan man o kakilala. Matapos magtapos sa Reno High School noong 2006, nag-enroll si Brianna sa Santa Barbara City College, ito'y sa California, kung saan nag-aral siya ng psychology. Pangarap niyang tumulong sa mga bata, isang hangaring hinubog ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Hindi madali para kay Bridget ang malayo sa anak, ngunit tiniyak ni Brianna na palaging may koneksyon, mga larawan, mensahe, kwento ng klase at pang-araw-araw na updates. Kapag nananaginip ng masama si Bridget, agad siyang tumatawag at hindi kailanman nagreklamo si Brianna. Nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng pag-aalala, ito ay pagmamahal. Pagsapit ng January 2008, si Brianna ay 19 years old na. May nobyo, may kaibigan, at may kinabukasang inaasahan. Isa siyang karaniwang estudyante. Walang kaaway, walang delikadong kinasasangkutan. Kaya mas lalong nakakabahala ang nangyari. Dahil kung nangyari ito kay Brianna, isang batang maingat, minamahal at hindi naghahanap ng gulo, maari itong mangyari kahit kanino. Noong winter break ng January 2008, umuwi si Brianna sa Reno. Isang normal na bakasyon sana noong Biyernes, January 18. Nagtungo siya sa bahay ng kaibigang si Katie, malapit sa University of Nevada, Reno sa My Court. Plano nila snowboarding sa araw, kasiyahan naman sa gabi. Masaya ang gabing iyon. Si Katie, si Jessica, si Brianna. Tawanan, sayawan, walang iniisip na panganib. Pag-uwi sabay-sabay silang natulog. Pagod, ngunit masaya. Kinabukasan, January 19, dumaan si Brianna sa bahay ng kanyang ina para maglaba. Pagkatapos, nanood silang mag-ina ng pelikulang 27 Dresses. Ngunit may sipon si Brianna. Pagod, nagdadalawang isip kung lalabas pa sa gabi. Sinabi ni Bridget, pwede ka namang magkasakit bukas. Gusto mo talaga ang banda yan. Ngumiti si Brianna, nagpa siyang pumunta. Alas 9 ng gabi, niyakap niya ang kanyang ina. Isang karaniwang yakap, ngunit iyon na pala ang huli. Matapos ang konsyerto, nagkita silang muli ni Jessica at sumakay ng shuttle patungong Sands Regency Casino Hotel. Makalipas ang ilang oras, nagpa siya si Jessica na umuwi. Sa parking lot, may lalaking nakaupo sa isang SUV. Humingi ng sakay ang babae, pumayag naman ang lalaki. Kalaunan, inamin ni Jessica, kaya ko naman maglakad pero sobrang lamig, mali ang desisyon ko. Isang maling desisyon. Sa gabing magsisimula ang isang trahedyang yayanig
sa buong komunidad. Ligtas na nakauwi si Jessica ng gabing iyon, ngunit ang desisyong tumanggap ng sakay mula sa isang estranghero kahit wala namang masamang nangyari sa kanya ay magiging isang alaala na habang buhay niyang dadalhin. Bandang 3:30 ng madaling araw, nagkasabay pa uwi sina Katie at Brianna kasama ang isa pang kaibigan pabalik sa bahay sa My Court. Pareho silang pagod at antok na. Pagpasok sa loob ng bahay, napagpasyahan ni Brianna na wag nang sumiksik sa kama ni Katie. Sa halip, pinili niyang matulog sa sofa sa sala. Ang sofa ay katabi ng isang glass sliding door, isang pintuang hindi kailanman nilalak. Ang bahay ay parang isang hostel o hotel. May mga taong pumapasok at lumalabas anumang oras. Sanay na ang lahat. Walang nagdududa, walang nagtatanong. Eksaktong 4 ng umaga, nagpaalam sina Katie at Brianna sa isa't isa. Umakyat si Katie sa kanyang kwarto. Si Brianna naman ay humiga sa sofa, may dalang unan at kumot. Mayroon din siyang isang maliit na brown stuffed bear na ginagamit niyang karagdagang sandalan sa ulo. 4:23 ng umaga, nagpadala si Brianna ng huli niyang text message sa kanyang nobyo sa Oricon. Nag-aaway pa rin sila noon. Ang mensahe ay puno ng emosyon, mga salitang binibitawan kapag pagod, nasasaktan at nadadala ng damdamin. Pagkatapos pindutin ang send, ipinatong niya ang cellphone sa mesa sa tabi ng sofa. Pumikit siya at tumahimik ang buong bahay. At sa pagitan ng mga oras na iyon, may pumasok sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pintuang hindi nakalak. Alas 9 ng umaga, nagising sina Katie at Jessica at nagtungo sa kusina para maghanda ng almusal. Ang kusina ay direktang nakaharap sa sofa kung saan natulog si Brianna. Ngunit wala siya roon. Ayon kay Jessica, nagsimula sila magluto nang mapansin ni Katie ang sofa. Nasaan si Brianna? Tanong niya. Sa una, hindi sila nagpanik. Inakala nilang umakyat lang siya at natulog sa isa sa mga bakanteng kwarto. Dahil dito, umakyat si Katie at kumatok. Ngunit walang sumasagot. 9:45 ng umaga, kumatok muli siya. Tahimik pa rin. Doon na nagsimulang pumasok ang kaba. Mas malakas na siyang kumatok. Binuksan niya ang pinto. Walang laman ang kwarto. Bumaba siya muli at bumalik sa sala. At doon niya napansin ang isang bagay na nagpabagsak ng kanyang sikmura. Nandoon pa rin ang cellphone ni Brianna sa mesa sa tabi ng sofa. Ang kanyang sapatos ay nasa tabi ng pinto. Ang kanyang bag ay hindi ginalaw. Ang kanyang jacket ay nakasabit pa rin sa hook. Ayon kay Katie, nandoon ang phone niya, nandoon ang sapatos niya. Alam kong nakatang top lang siya nang matulog. Nandoon ang bag niya, nandoon ang buong buhay niya. Hindi ko maintindihan kung saan siya pwedeng pumunta. Taglamig noon sa Reno, napakalamig, may niebe sa lupa. Walang dahilan para umalis si Brianna sa gitna ng gabi na nakatang top at sweatpants lamang. Walang sapatos, walang cellphone, walang kahit ano. Agad na tinawagan ni Katie ang ina ni Brianna na si Bridget at sinabing nawawala ang kanyang anak. Habang hinihintay niyang dumating si Bridget, may napansin si Katie na lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Ang una na ginamit ni Brianna ay may pulang likido. 2 maliliit na patak, may kaunting tilamsik. Tumawag muli si Katie kay Bridget, umiiyak at halos hindi makapagsalita. Sinabi niyang may pula sa una ni Brianna. Walang pagkaanilangan ang sagot ni Bridget. Tumawag kaagad ng pulis. Ilang minuto lamang dumating na ang ina, ang tiyahin ni Brianna at ang Reno Police Department. Sinimula ng mga pulis ang pagsusuri sa bahay. Walang malinaw na senyales ng sapilitang pagpasok. Walang gulong gamit. Ngunit may mga bagay na hindi tama. Ang kumot na ginamit ni Brianna ay natagpuan sa kusina, hindi sa sofa. Ang brown stuffed bear na ginamit niyang unan ay wala. Sinuri ng mga forensic investigator ang unan. Ang mga mansya ng pula ay may sukat na 1 hanggang 3 na pulgada at may hanong laway, sipon at maskara. Batay sa pagsusuri ng mga forensic pathologist, napag-alamang si Brianna ay may aktibong sugat na sariwa sa bahagi ng kanyang bibig, lalamunan o ilong, habang ang kanyang muka ay mariing nakadikit sa unan. Isang detalye na nagbubukas sa mga madilim na tanong. Ano ang nangyari sa mga oras na iyon sa loob ng isang bahay na bukas sa sinuman? Kinuha ng mga pulis ang DNA swab mula sa doorknob ng likurang pinto. Ang pinto ang pinaniniwala ang dinaanan ng salarin. Nang lumabas ang resulta, iisang malinaw. Hindi ito DNA ni Brianna. Isa itong hindi pa kilalang lalaki.
agad na pinatawag si Lieutenant Robert McDonald, ang hepe ng Detective Division ng Reno Police Department. Matapos suriin ang ebidensya, wala siyang pag-aalinlangan sa kanyang konklusyon. Ito ay hindi kusang pagkawala, ito ay isang pagdugot. At dito biglang lilihis ang direksyon ng kasong ito sa paraang walang sino man ang inaasahan. Nang ipasok ng mga investigador ang DNA profile mula sa doorknob sa kanilang database, isang nakakagulat na koneksyon ang lumabas. Ang parehong DNA ay lumitaw na sa 3 pang magkakahiwalay na crime scene. Lahat ay malapit sa University of Nevada, Reno campus. At lahat ay naganap sa loob lamang ng ilang buwan. Ang unang insidente ay noong October 22, 2007. Isang babae ang inatake sa isang parking garage katabi mismo ng campus police station. Tinakot siya gamit ang armas. Matapos ang pangyayari, kinuha ang kanyang underwear. Ang ikalawang insidente ay noong November 13, 2007. Isang 21 years old na estudyante ang naglalakad sa parking lot nang lapitan ng isang lalaki na may armas. Nagsisigaw ang biktima. Nagpanik ang lalaki at tumakas. Ngunit may iniwang mga kondom habang siya ay tumatakas. Muli nawala ang panloob ng biktima. Ang ikatlong pag-atake ang pinakadetalyado at ang magbibigay ng mahalagang piraso ng impormasyon sa mga pulis. Noong December 16, 2007, isang 22 years old na exchange student ang naglalakad malapit sa campus nang bigla siyang habulutin mula sa likuran. Tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig at ilong. Mahigpit hanggang nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, siya ay nasa likod ng isang pickup truck. Matapos ang pangyayari, binalaan siya ng lalaki na huwag lilingon habang siya'y pinakawalan. Ngunit ang biktimang ito ay nakapagbigay ng mahalagang detalye. Inilarawan niya ang salarin bilang isang puting lalaki. May balbas at maitim ang balat ng mga braso. Naalala rin niya ang loob ng sasakyan. May isang kakaibang radio na may pula at asul na ilaw, isang sapatos ng sanggol sa sahig. At tulad ng ibang kaso, kinuha rin ang kanyang panloob na kasuotan. Nang ikumpara ang DNA mula sa 3 kasong ito, iisa ang tugma at eksaktong kapareho ng DNA na natagpuan sa doorknob sa bahay ni Katie. Doon na pagtanto ng mga pulis ang mas nakakatakot na katotohanan. Humaharap sila sa isang halimaw na palala ng palala ang ginagawa. Noong October may tangkang pag-atake ngunit napigilan. Noong November naman, may aktwal na pananakit ngunit napilitang tumakas. Noong December may pagdukot, pananakit at pagpapalaya. At noong January, may pumasok sa isang bahay at dinukot si Brianna. At hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin siya natatagpuan. Malinaw ang pattern. May nagiging kumpiyansa ang salarin. Mas nagiging mapanganib. Binalot ang takot ang komunidad ng Reno. Tumaas ang bentahan ng mga armas. Huminto ang mga babae sa paglalakad mag-isa sa gabi. Walang tigil ang mga tawag ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nagmamakaawa na mag-ingat. Naglabas ang pulisya ng composite sketch batay sa salaysay ng biktima noong December. Hinahanap nila ang isang puting lalaki, edad 28 hanggang 40, may taas na 5'6" hanggang 6 feet, at nagmamaneho ng SUV o extended cab pickup truck. Ang paghahanap kay Brianna ay nag-iisa sa pinakamalaking search operations sa kasaysayan ng Nevada. Mahigit 1,700 volunteers ang nagboluntaryo. Sinuyod nila ang mahigit 100 square miles ng disyerto, bakanting gusali at liblib na lugar. Maging ang First Lady ng Nevada, si Dawn Gibbons, ay sumama sa mga search team. At sa buong lungsod ng Reno, ang mga billboard na dati puno ng casino ads ay napalitan ng isang muka ni Brianna Dennison. Isang paalala na may isang babae na hindi pa umuwi at isang lalaking patuloy na nagtatago sa dilim. Ang ngiti ni Brianna Dennison ay nakatanaw mula sa halos lahat ng pangunahing highway sa Reno, habang lumalabas ang mga blue ribbon sa bawat kanto, sa bawat bakod, sa bawat poste. Asul ang paboritong kulay ni Brianna. Ito ang naging simbolo ng pag-asa ng buong komunidad. Bumaha ng tips. Mahigit 5,000 na tawag ang natanggap ng pulisya mula sa mga taong may impormasyon, hinala o simpleng pag-asang makakatulong. Mahigit 700 na lalaki ang kusang loob na nagbigay ng DNA sample, umaasang sa kanilang paraan ay mapalapit ang hustisya. Ngunit may malaking problema. Ang Washoe County Crime Lab ay halos paralisado. May backlog silang 3,000 DNA samples na naghihintay pa lang maproseso. Ang pagsusuri ay mabagal at sa kasong ito, oras ang pinakamalupit na kalaban.
Ngunit hindi sumuko ang komunidad. Nagkaisa sila, nakapag-ipon ng $150,000 upang mapabilis ang DNA testing. Nag-donate ang mga lokal na negosyo, nagkaroon ng mga fundraiser ang mga pamilya, lahat-lahat ay gustong makahanap ng sagot. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, wala pa rin tumutugmang DNA. Isa-isang bumabagsak ang pag-asa. Ang lalaking kumuha kay Brianna ay malaya pa rin. Si Bridget, ang ina ni Brianna, ay paulit-ulit na lumalabas sa balita. Direkta siyang nakikiusap hindi sa publiko, kundi sa taong kumuha sa kanyang anak. Anya, panahon na para ibalik mo siya. Miss na namin siya. Mahal na mahal namin siya. Patuloy ang paghahanap ng mga voluntaryo kahit nagyayelo ang temperatura. Balot ng niebe ang lupa, tinatabunan ng anumang bakas. Mas mahirap makakita ng kahit ano, pero hindi sila pwedeng huminto. Linggo na ang lumipas. Bawat araw na dumadaan ay lalo pang nagpapababa ng tsansang buhay pa si Brianna. Pero tumanggi ang kanyang pamilya, mga kaibigan at ang buong lungsod ng Reno na mawalan ng pag-asa. Naghanap sila, nagdasal sila, naghintay sila ng tawag na mag-uuwi kay Brianna. Lumaki ng lumaki ang memorial, mga bulaklak, kandila, mga litrato at mga blue ribbon. May mga sulat mula sa mga estranghero, hindi kailanman nakilala si Brianna pero nakiramay na parang sariling anak nila ito. Hanggang sa dumating na ang February 15, 2008, isang landscaper na nagngangalang Jesus Jimenez ang nasa lunch break. Nagtatrabaho malapit sa isang bakanting lote sa South Reno, hindi kalayuan sa isang business park. Habang naglalakad siya, may napansin siyang kakaiba, malapit sa isang tambak na itinapong mga Christmas tree. May mga matitingkad na orange na medyas. Lumapit siya. Sa una inakala niyang manikin lamang iyon, isang bagay na basta na lang itinapon. Pero nang mas mapalapit siya, may nakita siyang sugat sa balikat. Hindi iyon manikin. Agad siyang tumawag ng 911, ilang minuto lamang. Dumating ang mga pulis. Sinelyuhan nila ang lugar. Sinimula ng investigasyon. Ang labi ay bahagyang natatakpan ng mga sanga at debris. Matagal na itong naroon ilang linggo, lantad sa lamig at sa kalikasan. Kinabukasan, February 16, 2008, humarap sa media ang Reno Police Department. Nakatayo si Lieutenant Robert McDonald sa harap ng mga kamera at binigkas niya ang balitang kinatatakutan ng lahat. Ang mga labi ay kay Brianna Denison. Tumigil siya saglit, hinayaan mo nang bumigat ang katahimikan. Sa pagpapatuloy niya, ang sanhi ng pagkasawi ay ang pagpigil ng hininga sa pamamagitan ng pagdiin sa leeg. Ito ay isang krimeng may sexual na motibo. Nang marinig ito ni Bridget, bumagsak siya. Ang anak na pinalaki niyang mag-isa, ang batang araw-araw niyang kausap, ang dalagang may kinabukasang hinihintay, ngayon ay wala na. Nagluksa ang buong lungsod ng Reno. Ang mga asul na laso na minsang simbolo ng pag-asa ay naging simbolo na ngayon ng dalamhati. Nanatili pa rin ang mga billboard na may ngiti ni Brianna, ngunit nagbago na ang kahulugan. Hindi na ito tungkol sa pag-uwi ni Brianna. Ito na ay tungkol sa pagbibigay sa kanya ng hustisya. Isinagawang autopsy kay Dr. Ellen Clark, isang forensic pathologist. Ang kanyang mga natuklasan ay parehong nakakabahala at napakahalaga sa investigasyon. Natatpuan ang labi ni Brianna na walang saplot, maliban sa isang pares ng matingkad na orange na medyas. Ngunit may isa pang detalye na agad nagpabago sa direksyon ng kaso. Isang detalyeng nagpaunawa sa mga investigador na ang salarin ay hindi lamang pumaslang, kundi may mensaheng gustong iparating. Sa ilalim ng kanang tuhod ni Brianna may natagpuang 2 pares ng tong underwear. Ang isa ay kulay pink, ang isa naman ay kulay itim. Ang pink ay kinilala bilang pagmamayari ni Katie, kaibigan ni Brianna. Hindi niya alam na nawawala iyon at lalong hindi niya inakalang kinuha iyon mula mismo sa kanilang bahay. Ang itim na pares naman ay hindi pagmamayari ni Brianna o ni Katie. Ito ay mula sa isang hindi pa nakikilalang biktima. Isang taong maaring hindi pa lumalabas o maaring hindi malang namalayan na may nawawala sa kanya. Ang 2 panloob ay sadyang inilagay sa ilalim ng tuhod ni Brianna. Hindi ito aksidente, isa itong calling card. Napagtantuan ng pulisya na ang salarin ay nagtatago ng panloob bilang tropeyo mula sa kanyang mga biktima at iniwan niya ang mga ito sa labi ni Brianna upang hamunin at asarin ang mga investigador. Natuklasan din ni Dr. Clark ang mga marka sa leeg ni Brianna na tugma sa strangulation. Ayon sa pattern ng mga marka,
Pinaniniwala ang saplot panloob mismo ang ginamit sa leeg, ang mismong bagay na pumaslang sa kanya. Batay sa ebidensya, naniniwala ang pulisya na si Brianna ay pinaslang sa loob ng bahay sa May Court. Pagkatapos ay sinakay sa truck ng salarin at itinapon sa bakanting lote kung saan siya natagpuan. Ang DNA na nakuha mula sa labi ni Brianna ay eksaktong tumugma sa DNA mula sa doorknob at pati na rin sa DNA mula sa tatlong naunang pag-atake. Noong March 6, 2008, muling humarap sa media ang pulisya. Isiniwalat nila ang detalye tungkol sa underwear. Ipinaliwanag nila ang salarin ay nangungulekta ng underwear bilang tropeyo at iniwan niya ang 2 pares kasama ang labi ni Brianna. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa komunidad. Hindi na ito simpleng pagpaslang. Ito ay gawa na ng isang taong nasisihan sa kanyang ginagawa. Isang taong gustong makilala, gustong mapansin. Ang mga karatong lang dating may nakasulat na "Bring Bree Back" ay pinalitan ng bago, "Bring Bree Justice." Mahigit 40 na detectives ang itinalaga sa kaso. Sumali rin ng FBI sa investigasyon. Daan-daang oras ang ginugol sa pagsunod sa mga lead, pakikipanayam sa mga saksi at masusing pagsusuri ng ebidensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng libo-libong tips at daan-daang DNA samples, malaya pa rin ang salarin. Napaslang niya si Brianna, tinakot niya ang buong lungsod ng Reno at maaring nagpaplano pa ng susunod na biktima. Hindi na lang ang tanong ay sino siya. Ang mas mabigat na tanong ay paano mo huhulihin ang isang taong ganito kaingat at ganito katagal nang nakakaiwas. Lumipas ang 10 buwan, 10 buwang puno ng dead ends, maling lead at matinding pagkadismaya. Hanggang sa dumating ang November 1, 2008, isang babae ang tumawag sa secret witness tip line. May nakita raw siyang underwear sa truck ng dati niyang nobyo. Mga panloob na hindi kanya. Sinabi rin niyang nagbago ang kilos ng kanyang ex-boyfriend mula na matagpuan ng labi ni Brianna. Matagal na itong nakatira sa parehong apartment mula pa noong 2002. Ngunit matapos ang pagkakadiskubre noong February, bigla siyang lumipat at pinagbili rin niya ang kanyang truck. Ang parehong truck na inilarawan ng biktima noong December. Mas marami pang ibinunyag ang babae. Ang kanyang dating nobyo ay may kasaysayan ng karahasan. Minsan nabalian pa niya ng paa ang isang tuta. Naaresto rin siya noon dahil sa ni DV matapos siyang umatake gamit ang matulis na bagay. Ngunit dahil ibinaba ang kaso, walang DNA sample ang nakuha noon. Ang pangalan ng lalaki ay si James Michael Bella, 27 years old, isang construction worker, dating Marine, at may training sa martial arts. Sinuri ng mga investigador ang kanyang background. Noong 2007, nagtrabaho si James sa isang construction project sa University of Nevada, Reno campus. Kabisado niya ang lugar, alam niya ang mga parking lot, alam niya kung saan naglalakad ang mga estudyante sa gabi, at alam niya ang mga eskinita at kapitbahayan sa paligid ng campus. Agad na sinimula ng pulisya ang surveillance, at sa wakas, ang multong matagal nang tinatakbuhan ng buong lungsod ay nagsisimula ng magkaroon ng muka. Mahigpit na minanman ng mga investigador ang bawat galaw ni James Michael Bella. Sinundan nila ang kanyang mga ruta, ang oras ng kanyang pag-alis at pag-uwi, at ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Naghintay sila ng tamang sandali. Nang tuluyan na siyang kontakin ng pulisya para sa isang phone interview, may isang detalye agad na tumatak. Hindi kailanman tinanong ni Bella kung ano ang inimbestigahan. Para sa karamihan ng inosenteng tao, ito ang unang tanong. Bakit po? Ano kaso ito? Pero si James wala ni isang tanong. Nag-ayos sa mga investigador ng isang personal na pagpupulong. Tinanong nila siya kung handa ba siyang kusang magbigay ng DNA sample. Tumanggi siya. Tinanong naman siya kung nasaan siya noong gabing nawala si Brianna. Ang sagot niya, kasama raw niya ang kanyang girlfriend buong gabi. Ngunit nang kausapin ng pulisya ang girlfriend, hindi nagtugma ang kanyang kwento. Doon nagsimulang gumuho ang kanyang depensa. At pagkatapos dumating ang pinakamalaking breakthrough, pumayag ang girlfriend ni James na kumuha ang mga investigador ng DNA sample mula sa kanilang 4 years old na anak. Hindi ito karaniwang hakbang, ngunit legal at mahalaga. Ang sample ay pinadala para sa paternal lineage testing. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay tumitingin kung ang ama ng bata ay maaring pinagmula ng DNA na natagpuan sa crime scene. Lumabas ang resulta. Halos tiyak na ang ama ng bata ang pinagmula ng DNA na nakuha sa doorknob ng bahay sa May Court.
Noong November 25, 2008, inaresto ng pulisya si James Michael Bella sa mismong preschool na kanyang anak, ang Stepping Stones Children's Center. Sa mismong araw na iyon, kumuha ang mga investigador ng direktang DNA sample mula kay James. Hindi na ito palagay, hindi na teorya. Ang resulta ay kumpirmado. Ang DNA mula sa kaso ni Brianna ay tugma. Ang DNA mula sa unang 3 pag-atake noong October, November at December ay tugma rin. Noong November 26, 2008, muling humarap sa media ang Reno Police Department. Muling tumayo si Lieutenant Robert McDonald sa harap ng mga kamera at sinabing, "Inaresto na namin si James Michael Bella kaugnay sa pagpaslang kay Brianna Denison." Ang kanyang DNA ay tumugma sa ebidensya mula sa kasong ito, pati na rin sa 3 pang SA na naganap malapit sa University of Nevada, Reno campus. Si James ay sinampahan ng first-degree murder, pagdukot, SA sa kaso ni Brianna at karagdagan pang 3 kaso ng pagdukot at 3 kaso ng SA kaugnay ng iba pang mga biktima. Nang tanungin kung paano siya mag-plea, direktang tumingin si James at malamig na sinabi, "Not guilty." Ngunit malinaw ang ebidensya. Pagkalipas ang 10 buwan ng paghahanap, libu-libong tips, daan-daang DNA samples, ang lalaking naghasik ng takot sa Reno ay nasa kustodiya na. Ngayon panahon na para sa paglilitis. Nagsimula ang trial noong May 2010, punong-puno ang courtroom, pamilya, kaibigan at media. Tumistigo si Bridget, ang ina ni Brianna. Nanginginig ang kanyang boses habang inaalala ang sandaling nakita niya ang pulang mantsa sa unan. Ang sandaling unti-unting pumasok sa kanyang isip, ang katotohanang hindi na babalik ang kanyang anak. Sumunod na tumistigo si Cameron Wilson, ang nobyo ni Brianna. Sa gitna ng luha, sinabi niya, siya ang una kong girlfriend at ang huli kong text sa kanya ay puno ng galit. Isang mensahe ipinadala sa init ng emosyon na walang sino man ang nakakaalam na iyon na pala ang huling paalam. At habang isa-isang nilalatag ng prosecution ang ebidensya, DNA, testimonya at ang malinaw na pattern ng krimen, unti-unting nabubuo ang buong larawan ng isang halimaw na sa wakas ay naharap sa hustisya. 2 sa iba pa mga biktima ni James Michael Bella ang humarap sa korte upang magpatotoo. Ang unang biktima, ang inatake sa parking garage, ay tahasang itinuro si James sa loob ng courtroom. Walang pag-aanilangan sa kanyang tinig. Iyon ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sumunod namang tumistigo ang exchange student na inatake noong December. Muli niyang inilarawan ang truck na kanyang salarin, ang radyo na may pula at asul na ilaw at ang sapatos ng sanggol na nasa sahig ng sasakyan. Kinumpirma ng mga investigador na ang kulay abong hibla na nakuha sa kanyang damit ay tugma sa interior ng truck ni Bella. Pagkatapos muling tumistigo si Dr. Ellen Clark, ang forensic pathologist. Ipinaliwanag niya sa korte na ang ginamit sa leeg ni Brianna ay underwear. Isang detalyadong lalong nagpatibay sa teorya na ang salarin ay may sistematikong paraan ng pagpasnang. Ngunit ang pinakanakakakilabot na testimonya ay nagmula sa isang taong hindi inaasahan ng marami. Tumayo sa witness stand si John Loom, dating supervisor ni James. Isinalaysay niya na noong February 15, 2008, ang mismong umaga na nakita ang labi ni Brianna, pumasok si James sa trabaho, nag-resign ng biglaan, kinuha ang huling sweldo at inihayag na lilipat na siya sa Washington. Tinanong siya ni John kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa natagpuang labi. Ngumiti raw si James at sinabing mukhang deserve niya. Sinubukan ng depensa na ipaliwanag ito, isa lang daw itong masamang biro, bahagi ng kanyang sense of humor. Ngunit mariing tumugon ng prosecution. Maaring tawaging masamang biro ito kung galing sa ibang tao. Ngunit hindi mula sa lalaking pumigil kay Brianna hanggang sa masawi siya. Noong May 27, 2010, matapos ang 6 hanggang 9 na oras na deliberasyon, bumalik ang hurado dala ang kanilang desisyon. Guilty. Si James ay guilty sa pagpaslang, pagdukot, SA kay Brianna Denison at sa pag-abuso sa 2 pang babae. Sa penalty phase, iginiit ng depensa na si James ay lumaki sa isang abusadong tahanan. Merong ama na mahilig sa alak. Merong ina na inaabuso siya ng pisikal habang siya ay bata pa. Ngunit iginiit ng prosecution ang mas mabigat na katotohanan. Si James ay isang serial rapist at isang patuloy na banta sa lipunan. Tinanggihan ng hurado ang depensa.
Noong July 30, 2010, formal na inilabas ng korte ang hatol laban kay James Michael Biala. Siya ay hinatulan ng pinakamabigat na parusa ng batas o penalty, kasama ang habangbuhay na pagkakakulong sa maraming kaso na nangangahulugang hindi na siya muling makakalaya. Sinabi ng district attorney, ang mga kasong ganito ang lalong nagpapatibay ng aking tiwala sa sistema ng hurado. Nag-apela si James noong 2012, 2016 at 2019. Lahat ay tinanggi. Hanggang ngayon, nananatili siya sa pro. Nakuha ang hustisya, ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento ni Brianna Denison. Ang paggamit ng masamang pagkabata bilang dahilan para manakit ay isang paglapastanganan sa lahat ng dumaan sa matinding hirap at pinilit huwag maging katulad ng mga nanakit sa kanila. Maraming nakaligtas sa dilim ng pagkabata at lumaking may isang malinaw na desisyon, huwag ipamana ang sakit at isa itong paalala sa lahat ng magulang. Turuan ng mga anak na laging magsara at maglock ng pinto. Hindi nito kayang pigilan ang lahat ng panganib, ngunit ito ang pinakamaliit na hakbang para sa kaligtasan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!